Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay, iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-10 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Antonio de Padua. Kahapon, tayo po ay pinaalalahanan ni Jesus na naparito siya hindi para baguhin ang mga kautusan, kundi upang ito ay mas ipaliwanag at isabuhay upang mas maintindihan ng mga tao ang kahulugan ng kautusan na ipinagkaloob ng Diyos. Ang isa sa mga kautusan na dapat natin mapagnilayan na binabanggit sa araw na ito ay ang utos na huwag kang papatay. Bakit ba tayo umaabot sa pagpatay? Pag sinabing pagpatay, ay kinikitil natin ang buhay ng isang tao. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, kaya ang Diyos ang may karapatan sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Anuman ang estado natin sa buhay. Kasi nung nakaraang mga taon, mayroon tayong tinatawag na kapag sinasabi natin na wala naman siyang karapatan ng mabuhay, no? Lalo na yung mga involved sa droga, wala silang karapatang mabuhay. Kaya maraming napatay laban doon sa war on drugs na tinatawag natin. At magpasa hanggang ngayon, marami pa rin ang pinapatay. O bakit tayo umaabot sa pagpatay? Kasi ito yung gustong ipaunawa muna sa atin ni Jesus. Naroroon ang utos na huwag kang papatay. Pero bago umabot doon, ay kailangan muna nating tingnan, suriin yung atin pong damdamin. Kasi hindi lang pwedeng basta kung ano yung tama. Dahil hindi lahat ng tama ay mabuti. Kaya nga magkaugnay dapat, no? Kailangan natin malaman, gamit ang ating isipan, ang ating utak, ano ang utos ng Diyos. At kailangan din natin mabalanse, kailangan natin gamitin ang ating damdamin, ang ating puso. So, ang isip at puso, kailangan magtugma.
para mas maintindihan natin yung kahulugan ng mga utos na ibinibigay ng Diyos. Ulitin ko po, umaabot tayo sa pagpatay dahil ang inaakala natin ito ang tama. Pero ang tanong nga, ito ba yung mabuti? Kasi kahit anong, ang Diyos kasi, kahit na anong sama natin, hindi siya tumitigil na isang araw marirealize ng tao ang kanyang pagkakamali at pagsisisihan niya ito. Kaya nga meron tayong kulungan. Anong English ng kulungan? Yung sa bilangguan, anong English niyan? Jail. Hindi, meron pang isang term. Penitentiary. Meron pang isang term. Nawala tuloy sa bibig ko. Nandoon sila hindi para ikulong, kundi para turuan at bigyan ng pagkakataon na makapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi porket naging kriminal, maraming napatay, patayin na rin natin. Kasi nga, ulitin ko, yun yung tama. Para wala na siyang masaktan, wala nang maperwisyo pa, patayin na natin. Yun yung ayon sa ating pagkaunawa. Yun yung tama. Pero ano nga ang mabuti? Kaya ito yung sinasabi ni Kristo, na sana ayusin muna natin. Kaya kailangan din, mayroon tayong control sa ating mga emosyon. Yung emosyon natin, kailangan natin paganahin din yung ating utak para mas makontrol. Sabi ko nga kanina, mabalanse yung damdamin at yung ating isip. Kasi kapag hindi yan nagtugma, mawawala tayo. Mawawala tayo sa direksyon. Yung hustisya, lagi natin ipinaglalaban yan. Hustisya, karapatan ko. Sinasabi din na, karapatan kong maging masaya. Pero hindi lahat na nagpapasaya sa atin ay mabuti. Kung sakali po, nawawala na tayo sa direksyon dahil sa ating emosyon, sa ating damdamin, andiyan dyan si San Antonio de Padua para tulungan tayong makita natin ang tamang daan, ang tamang gawain. Bagamat si San Antonio ay isa sa kanya po mga idinudulog sa kanya ay kapag may mga nawawala. Hindi lang mga bagay na nawawala, kundi yung ating pong mga pagkatao, kung sakaling nawawala na, lumapit tayo at magpatulong tayo kay San Antonio de Padua para makita natin muli ang ating mga sarili. At magawa natin, hindi lang kung ano ang tama para sa atin, kundi kung ano ang makakabuti para sa atin at sa ating kapwa. Amen?